Umaga ng Agosto 2019. Nabalot ng kaguluhan ang isang high-rise condominium sa Maynila matapos makarinig ng isang napakalakas na kalabog ang mga residente sa ground floor ng gusali. Matapos sundan ang pinanggalingan ng ingay, tumambad sa kanila ang isang lalaking nakahandusay sa sementadong bahagi ng compound. Wala na itong buhay at halatang malubha ang mga tinamong pinsala mula sa pagbagsak. Mabilis na ipinatawag ang mga pulis at mga tauhan ng emergency response upang isailalim sa investigasyon ang insidente. Isa sa mga nakatawag ng pansin sa mga investigador ay ang kanyang kasuotan. Wala siyang saplot maliban sa isang boxer brief. Wala ring anumang pagkakakilanlan o personal na gamit na nakita sa kanyang katawan. Mas lalo pang naging palaisipan ng mapag-alamang hindi naman residente ang taong ito. Kalaunan kinilala ang biktima bilang si Joseph Pastrana, 37 anyos. Ang palaisipan ukol sa kung paano napadpad sa condominium ang lalaki ay unti-unting masisiwalat at ang revelasyong ito ay magiging isa sa pinakamalalang eskandalo na nangyari sa lugar. Bago pa man mangyari ang trahedya sa condominium, namumuhay si Joseph Pastrana sa Bulacan kasama ang kanyang asawang si Gemma at ang kanilang nag-iisang anak. 10 taon na silang kasal at unti-unting nakapagtaguyod ng mga properties para sa pamilya. Bago siya naging team leader sa isang malaking BPO company, iba't ibang trabaho muna ang pinasok ni Joseph. Naging service crew, warehouse helper, at call center agent siya bago tuluyan na ma-promote dahil sa kaniyang sipag at husay sa pamumuno sa trabaho. Sa kumpanyang iyon niya nakilala ang 35 taong gulang na si Kathy Javier, isang quality analyst. Tulad ni Joseph, may asawa rin si Kathy. Ang kanyang mister ay si Rafael Javier. Ngunit hindi tulad ni Joseph, wala pa silang anak kahit ilang taon nang nagsasama. Noong una, trabaho lamang ang namamagitan sa dalawa. Madalas silang magkasama sa mga meeting, coaching sessions at team activities. Dahil pareho silang magaan ang pakikitungo sa mga katrabaho. Mabilis silang naging magkaibigan. Hindi nagtagal, nagsimula na rin silang tuksuhin ng kanilang mga kasamahan. Sa tuwing may company outing at team building o simpleng eat out pagkatapos ng shift, kapansin-pansing magkatabi sila sa upuan at madalas na nagtatawanan. Noong una ay biro lamang yon para sa iba. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting naging totoo ang mga biro. Hindi na lamang pagkakaibigan ang namamagitan kina Joseph at Kathy. Isang gabi, habang naka-night shift ang kanilang team, may isang empleyadong napadaan sa isang bakanting bahagi ng opisina. Napansin nitong bumukas ang pinto ng isang hindi ginagamit na cubicle. Ilang segundo ang lumipas. Magkasunod na lumabas sina Joseph at Kathy. Magulo ang buhok ni Kathy, samantalang si Joseph ay hindi pa nakasasara ng maayos ng mga botones ng kanyang polo. Hindi na kailangang magsalita pa ng nakakita. Naunawaan na nito ang posibleng nangyari.
Agad na nilapitan ni Joseph ang kanyang katrabaho at nakiusap na huwag nang ipagsabi ang nakita nito. Ngunit sa isang malaking kumpanya, bihirang manatiling lihim ang ganitong klaseng usapan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa ilang empleyado. Bagamat walang sino mang direktang nagsumbong sa kanilang mga asawa. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas lalo rin nilang pinagbuti ang pagtatago nito. Sa bahay, nananatiling mapagmahal si Joseph kay Gemma. Patuloy siyang umuuwi sa tamang oras at ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa at ama. Ganon din naman si Kathy. Wala ring napansing malaking pagbabago ang kanyang asawang si Rafael sa kanyang pakikitungo sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit may mga lihim na hindi mananatiling nakatago na lang habang buhay. Isang araw, may lumapit kay Rafael na isa niyang kapatid sa fraternity. Ayon dito, may mga usap-usapan sa BPO company kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Hindi man ito direktang nasaksihan ang relasyon, may mga empleyadong nagsasabing may espesyal na ugnayan umano sina Kathy at Joseph. Hindi agad hinarap ni Rafael ang kanyang asawa. Sa halip, tahimik lang niyang inobserbahan ang bawat kilos nito. At habang ginagawa yon, dumating ang isang oportunidad na matagal nang hinihintay ni Joseph at Kathy. Nag-anunsyo ang kanilang kumpanya tungkol sa isang seminar sa Boracay at naghahanap ng mga kinatawan mula sa iba't ibang departamento. Sabay na nagboluntaryo ang dalawa. Para sa iba, isa lamang itong ordinaryong business trip. Ngunit para kina Joseph at Kathy, iyon ang pagkakataon upang makasama nila ang isa't isa ng ilang araw nang hindi naghihinala ang kani-kanilang mga asawa. Matapos mapiling kinatawan umano ng kanilang kumpanya para sa seminar, nagsimula ng planuhin ni Joseph at Kathy ang kanilang lihim na pagtakas. Ilang linggo bago ang nakatakdang biyahe, gumawa sila ng mga pekeng airline itinerary, hotel confirmation at iba pang dokumentong nagbumukhang lehitimong bahagi ng isang corporate seminar. Ipinakita ni Joseph ang mga ito sa kanyang asawa na si Gemma, habang ipinakita naman ni Kathy ang kaparehong mga papeles sa kanyang mister na si Rafael. Dahil maayos ang pagkakagawa ng mga dokumento, wala sa mga asawa nila ang nagkaroon ng dahilan upang pagdudahan sila. Kapwa naniwala ang dalawa na aalis nga sila patungong Boracay kasama ang iba pa nilang mga katrabaho. Ngunit nang dumating ang araw ng sinasabing seminar, hindi nagtungo sa paliparan sina Joseph at Kathy. Sa halip, dumiretso sila sa isang high-rise condominium sa Maynila na ibinuk nila bilang Airbnb sa loob ng 5 araw. Para sa kanila, iyon ang magiging pansamantalang mundo na malayo sa kani-kanilang pamilya. Nag-order sila ng pagkain, nanood ng mga pelikula, at buong araw na magkasamang nanatili sa loob ng unit. Habang ang kani-kanilang asawa ay naniniwalang abala sila sa mga lecture at workshop sa Boracay.
Mas pinili nilang gugulin ang bawat oras sa piling ng isa't isa. Ngunit may isang bagay na hindi nila inaasahan. May matagal na palang pagdududa si Rafael sa kanyang asawa. Ilang araw bago ang biyahe, nakatanggap siya ng impormasyon mula sa isang kakilala niyang nagtatrabaho sa paliparan. Dahil sa mga naunang chismis tungkol kay Kathy, nakiusap siyang ipaalam kung totoo nga bang nakalista sa flight ang pangalan ng kanyang asawa. Gayunpaman, nabigla siya sa sagot. Walang booking na nakapangalan kay Kathy. Ibig sabihin, peke ang ticket na ipinakita nito. Hindi pa rin agad hinarap ni Rafael ang kanyang asawa. Sa halip, tahimik niyang ipinagpatuloy ang sarili niyang paghahanap sa katotohanan. Lingid sa kaalaman ni Kathy, ilang linggo bago pa man ang insidente, ay palihim nang naglagay si Rafael ng location sharing application o GPS sa cellphone ng kanyang asawa. Ginawa niya ito matapos mapansin ang madalas na overtime nito at ang pabago-bagong paliwanag sa tuwing late itong umuuwi. Noong una, inisip niyang baka nagkakamali lamang siya. Ngunit nang buksan niya ang application, malinaw ang lokasyong lumabas sa screen. Hindi Boracay, kundi isang condominium sa Maynila. Hindi na siya nag-atubili. Tahimik siyang bumiyahe patungong Maynila, dala ang address na nakikita sa kanyang cellphone. Habang nasa biyahe, hindi niya tinawagan si Kathy at hindi rin siya nagpadala ng kahit isang mensahe. Nais niyang makita mismo ang katotohanan sa sarili niyang mga mata. Samantala, walang kamalay-malay sina Joseph at Kathy na papalapit na ang taong kinatatakutan nilang makahuli sa kanilang dalawa. Kinabukasan, nanatili pa rin sina Joseph at Kathy sa loob ng Airbnb unit sa ika-4 na palapag ng condominium. Panatag ang loob nilang dalawa dahil naniniwala silang ligtas ang kanilang lihim. Ngunit bandang 6:00 ng umaga, biglang tumunog ang doorbell ng unit. Nagkatinginan ang dalawa. Inakala muna nilang delivery lamang ng pagkain o maintenance. Lumapit si Kathy sa monitor ng smart door upang tingnan kung sino ang nasa labas. At sa isang iglap, namutla ang kanyang mukha. Ang lalaking nakatayo sa harap ng pinto ay ang kanyang asawa na si Rafael Javier. Kilala si Rafael sa kanilang lugar bilang miyembro ng isang fraternity at may reputasyong marahas kapag labis na napupuno ng galit. Hindi na kailangang magsalita pa ni Kathy. Nang makita ni Joseph ang reaksyon nito, agad niyang naunawaan ang pangyayari. Patuloy na tumutunog ang doorbell. Kasunod nito ay malalakas na katok sa pinto. Mabilis na nag-isip ng paraan si Joseph upang hindi siya makita. Wala na siyang sapat na oras upang magbihis. Boxer brief lamang ang suot niya at nakakalat pa ito sa sala kasama ng iba pa niyang mga damit. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, tumakbo siya sa balcony ng unit at sinubukang magtago pansamantala. Sa labas nito ay may makitid na sementadong ledge na may bakal na railing. Sa kanyang isip, kung makapagtatago lamang siya roon ng ilang minuto, ay maaaring umalis din naman si Rafael nang hindi siya nakikita.
Maingat siyang umakyat sa railing. Unti-unti niyang nilagay ang dalawang paa sa makitid na bahagi ng ledge habang mahigpit na kumakapit sa bakal. Ngunit ilang oras bago iyon ay umulan sa Maynila. Basa pa ang railing at madulas din ang sementong kanyang tinatapakan. Habang pilit niyang binabalanse ang sarili, lalo pang lumalakas ang katok sa pintuan. Sa loob ng unit, hindi na rin mapakali si Kathy. Hindi niya alam kung bubuksan ba niya ang pinto o patuloy na magpapanggap na walang tao sa loob. Ilang segundo pa ang lumipas. Biglang nadulas ang isang paa ni Joseph. Sinubukan niyang kumapit ng mas mahigpit sa bakal ng railing, ngunit hindi na niya naibalik ang balanse ng katawan. Tuluyan nga siyang bumagsak mula sa ika-4 na palapag. Sa ibaba ng gusali, isang malakas na kalabog ang narinig ng mga gwardya at ilang residente. Agad silang napalingon sa pinanggalingan ng ingay at doon na narinig ang malakas na sigawan. Samantala sa loob ng unit, tuluyan nang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Nang mabuksan ang pinto, galit na pumasok si Rafael at hinanap ang lalaking kasama ng kanyang asawa. Nakita niya ang mga damit, sapatos, bag at iba pang personal na gamit ni Joseph na naiwan sa loob ng silid. Ngunit wala na ang may-ari ng mga iyon. Hindi pa alam ni Rafael na ang kanyang hinahanap ay nakahandusay na pala sa ibaba ng gusali. Ilang oras matapos ang insidente, nakarating ang balita sa pamilya ni Joseph Pastrana. Agad na tinawagan ng mga awtoridad ang kanyang asawang si Gemma upang ipaalam na nasawi ang kanyang mister matapos mahulog mula sa isang condominium. Labis ang kanyang pagkabigla. Hanggang sa mga sandaling yun, ang alam niya ay nasa Boracay si Joseph upang dumalo nga sa isang seminar ng kanilang kumpanya. Hindi niya maunawaan kung bakit sa Maynila natagpuan ang kanyang asawa. Sa gitna ng pagluluksa, nakiusap si Gemma sa mga investigador na alamin ang buong katotohanan. Hindi siya makapaniwalang basta na lamang mahuhulog ang asawa sa isang gusaling wala naman itong dahilan upang puntahan. Para sa kanya, maraming tanong ang kailangang sagutin bago niya matanggap ang nangyari. Habang sinusuri ng mga pulis ang Airbnb unit, isa-isang lumitaw ang mga ebidensyang nagdugtong sa buong pangyayari. Na-recover nila ang mga Peking airline itinerary, hotel confirmation at iba pang dokumentong ginamit nina Joseph at Kathy upang palabasing nasa Boracay sila. Lumabas din sa reservation records na ilang linggo pa lamang bago ang insidente ay nakapag-book na sila ng unit sa condominium. Patunay na matagal nang pinagplanuhan ang kanilang lihim na pagtatagpo. Sinuri din ng mga investigador ang CCTV ng condominium. Sa makuha ng kamera, makikitang magkasabay na dumating sina Joseph at Kathy sa gusali at pumasok sa Airbnb unit. Wala ring anumang kuhang nagpapakita na may ibang taong pumasok sa balcony o nagtulak kay Joseph. Mula sa pagdating nila hanggang sa araw ng insidente, hindi na rin nakitang lumabas ng gusali si Joseph. Dahil sa mga ebidensyang iyon,
naging malinaw sa mga otoridad na walang naganap na pananadyang pagkitil. Sa isinagawang pagtatanong, tuluyan ng inamin ni Kathy ang buong pangyayari. Isinalaysay niyang nang makita niya ang kanyang asawang si Rafael sa monitor ng pintuan, agad silang natakot. Ayon sa kanya, si Joseph mismo ang nagpasyang lumabas sa balcony upang magtago. Alam umano nitong may reputasyon si Rafael na marahas kapag sukdulan na ang galit. Kaya pinili nitong umiwas kaysa harapin ang sitwasyon. Habang inilalahad ni Kathy ang mga pangyayari, unti-unti ring nabubuo sa isip ni Gemma ang isang katotohanang mas masakit kaysa sa pagkawala ng kanyang asawa. Nung una, mariin niyang hindi pinaniwalaan ang lahat ng aligasyon tungkol sa relasyon ni Joseph at Kathy. Naniniwala siyang may ibang paliwanag sa mga natatagpuang ebidensya. Ngunit habang isa-isang inilalabas ng mga investigador ang mga reservation records, CCTV footage, mga mensahe, at iba pang digital na ebidensya, wala na siyang nagawa, kundi tanggapin na matagal na pala siyang niloloko ng lalaking lubos niyang pinagkatiwalaan. Sa sobrang sakit at galit, naisip ni Gemma na magsampa ng hiwalay na reklamo laban kay Kathy. Naniniwala siyang ang lihim na relasyon ng dalawa ang nagtulak kay Joseph sa sitwasyong humantong sa kanyang kamatayan. Ngunit habang mas nauunawaan niya ang kabuuan ng nangyari, nagsimula ring magbago ang kanyang pananaw. Nagpasya si Gemma Pastrana na wag nang ituloy ang hiwalay na reklamong una niyang binalak na isampa laban kay Kathy. Bagamat nanatiling masakit para sa kanya ang ginawang pagtataksil ng asawa, naunawaan niyang ang pinakamabigat na kaparusahan ay hindi na maibibigay pa ng anumang hukuman. Para kay Gemma, ang mismong kinahinatnan ni Joseph ang naging bunga ng kanyang mga naging desisyon. Samantala, tuluyang gumuho ang buhay ni Kathy. Nabunyag ang matagal na nilang lihim na relasyon. Dahilan upang masangkot siya sa isang malaking iskandalo. Nasira ang kanyang pagsasama sa asawa. Nawala ang tiwala ng kanyang mga kaibigan at katrabaho at tuluyan ding nawasak ang reputasyong matagal niyang iningatan. Ngunit hindi roon nagtapos ang trahedya. Makalipas ang ilang buwan, muling nabigla ang awtoridad nang matagpuang wala na ring buhay si Kathy sa isang hiwalay na insidente. Biktima umano siya ng isang hit and run sa isang hindi mataong kalye sa Cavite. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natutukoy kung sino ang responsable sa kanyang pagkawala. Ayon sa mga investigador, walang malinaw na ebidensya o saksi na makatukoy kung sino ang nakasagasa sa kanya ng araw na yon. May mga lumabas na iba't ibang haka-haka na may kinalaman si Rafael sa nangyari, ngunit wala naman itong sapat na ebidensya upang maisampa ang anuang kaso. Dahil dito, nanatiling bukas ang investigasyon sa trahedya hanggang sa kasalukuyan. Ang kwento ni Joseph at Kathy ay nagsisilbing paalala sa panganib na maaaring idulot ng pagtataksil. Ang kabayaran ng kataksilan ay madalas singilin ng kapalaran at may mga pagkakataon na hindi lamang pagkakakulong ang nagiging kabayaran kundi maging sariling kamatayan.